Sa pagsusuri ng ating minamahal na punong lingkod, mic test, test mic. Makapasanawa tayong lahat, mga kapatid. Tawagin na po natin ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na kayo? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, mataguan! Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata at matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig ba ng iyang salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-liklik, mabaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod ang tulad. Chakyo! Happy and prosperous talaga! Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai! Pagkay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-liklik, mabaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod ang tunay. Chakyo! Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon.
Find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, kumusta ka? Okay, 1 plus 1. Anong sasagot mo sa pangalawa? Ano? Thank God, I am blessed. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Hulaan niyo kung anong sasabihin niyo sa huli. Sabi mo sa huli, ano yung pangalawang sasabihin niyo? Thank God, I am blessed. Ang huli, sabihin niyo, o ano ngayon? 1 plus 1. 3 plus 3. Thank God, I am blessed. 7 plus 7. Ano ngayon? Kung bless kayo. Tas sa kamay. Ano ngayon kung bless kayo? Anong sasabihin nyo? Anong sabihin nyo? Yoyo ko kayo 3 ulit, sasabihin nyo, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, magaling na ako. Ulitin nyo nga. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, magaling na ako. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, maupo tayo sandali. Now, balikan natin ito pong talinghaga tungkol sa manghasik. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ko sa kanila sa pamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakikita. At nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabing, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakikita ang kanilang mga mata, nakaririnig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Narinig niyo yun? Nakikinig ba kayo? May naririnig ba kayo? Tumitingin ba kayo? May nakikita ba kayo? Ano ang nakikita nyo? Well, sinasabi ko na tama ang Biblia. Tumingin kayong tumingin, wala kayong nakikita. Makinig kayo na makinig, hindi kayo nakaririnig. Anong ibig sabihin nun? Ang tinutukoy dito ng Panginoon ay tungkol sa mga lihim sa paghahari ng Diyos.
ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Narinig na yun? Tatanungin ko kayo, alam niyo na ba ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos? Ha? Hindi pa. Sino sa inyo ang matagal na dito sa gawain na ito? Marami na kayang narinig? Marami na kayang nakita? Ano ang narinig nyo? Ha? Salita ng Diyos. Ano naman nakita nyo? Salita ng Diyos. Ha? Ano ang nakikita nyo? Salita ng Diyos. Tingnan natin kung alam nyo na. Ha? Bakit nga ba kayo nakikinig ng salita ng Diyos? Anong mayroon ang salita ng Diyos? Ha? Anong mayroon salita ng Diyos? Sino makakahula? Kagalingan. Kagalingan. Ang sabi niya, kung nakinig kayo, pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakaririnig kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Kaya ang tawag dito, healing message. Healing message. Ngayon, ang tanong ko ay, bakit maraming may sakit ang hindi gumagaling? Nandun sa binasa natin Babalikan ko yung talatang pakikinggan natin. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Pero ang tingin ko naman nakadilat kayo. Nakadilat kayo at saka mukha naman di kayo mga bingi. Bakit kayo walang naririnig? At bakit wala kayo nakikita? Tatanungin kayo dilat ba kayo ngayon? May nakikita ba kayo? Ano ang nakikita nyo? Yan sinasabi ko Wala kayong makikita sapagkat sa pakikinig sa salita ng Diyos, hindi po yung ating matang ginagamit dyan. Hindi rin yung ating tainga ang ginagamit dyan na natural. No? Nandito ba kayo ng Sabado? Okay. Anong oring panampalataya mayroon si Elias? Pananampalatayang nakaririnig ng mga bagay na darating. Wala pa dyan, naririnig na niya. Hindi pa umuulan, sinabi na niya, ang naririnig niya ang malakas na ulan, buhos ng ulan. Pero wala pang ulan yun. Amen ba? So, bakit narinig na niya? Bakit narinig na niya? Sapagkat sinabi na sa kanya ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos na darating na ang ulan. Sa sandaling makipagkita ka sa Haring Akab, darating ng ulan. Kaya narinig na niya. Wala pa naman dyan, narinig na niya. Pagkatapos, ano ang susunod? Nakita na niya ang darating na ulan. Darating na ulan. In other words, yung mga palatandaan ng pagdating ay alam niya kung saan ang gagaling. Sapagkat ulan ang pinag-uusapan,
So, ang nagagaling ang ulan sa ulap. Kailangan magkaroon ng ulap. Pero, gapalad pa lang yung ulap na yun eh. Paano naman magkakaroon ng ulan yun? Ano? Nasusundan nyo? So, anong susunod? Tinawag niya. Sinabi niya, napapatak na ang ulan. At, nang sabihin niya yon, biglang dumilim ang paligid. Sa ano? Ngayon, sa talinghaga ng mga hasik, pangkaraniwan na narinig natin ay yung butil na nahuhulog sa matabang lupa, sa tigang na lupa, etc. Ano yung butil na yon? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Lahat na butil ay may buhay. Tatandaan niyo yan. May panauhin ako kanina, nagtanong sa akin, kung paano ako nakatitiyak na totoo ang sinasabi ng Diyos. Simple po ang sagot ko. Sabi ko sa kanya, kagabi natulog ka ba? Oo. Kako ba't natulog? Kasi niya gabi. So ang gabi, para sa magtulog. O ngayon kakong umaga, ano ang nakita mo? Liwanag? Hindi nakikita ang liwanag. Alam niyo ba yun? You can't see the light. Hindi natin nakikita ang liwanag. Ang nakikita natin ay yung naliliwanagan. Kaya alam nating araw na, umaga na, sapagkat nakikita natin ang gubat, nakikita natin ang langit, dahil naliliwanagan yun. Sila ang tinatamaan ng liwanag. Hindi mo sasabing may liwanag unless may makita kang object na tinatamaan noon. Nasusundan niyo ba? Okay. Ngayon, ang isa sa sekreto ng paghahari ng Diyos ay ayaw niyang may nagkakasakit. Ayaw magkakasakit. Kung ayaw niya naman nagkakasakit, bakit nagkakasakit ang tao? So, ang aalamin natin ngayon ay mga bagay na lihim sa paghahari ng Diyos, na kung ito ay ating malalaman, yung kagalingang hatid ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng ating pakikinig, gagaling tayo. Gagaling tayo. Nasundan nyo? So there are so many things we have to learn in the process. First, ibabay ko sa inyo, secrets to divine healing. When sabi divine healing, it involves spirit, soul, and body. Hindi pwedeng magkahiwalay ang mga iyan. No? When the spirit or the soul is sick, the body is sick. Automatically. May sinasabing, the spirit is willing, but the flesh is weak. Anong ibig sabihin nun? Gusto mo na tumayo, pero may rayumo ko. Hindi ka makatayo. Amen ba? Gusto mong makayo, no? Pero hindi mo magawa. Bakit? Nagugutom ka. Amen ba? Bakit ko napili kaya ito? Sapagkat ang dami ko nababalitaan ngayon ng mga manggagawa na may sakit sa kidney, dinadialysis, no? Samantalang ipinangaral ko na sa kanila noon na huwag niyong pababayaan ang inyong katawan. Ang isa sa kailangan ng tao ay tubig.
Ang akala kasi nila, ina-advertise ko lang yung negosyo ng misis ko. Agua Abelina. Pero kung maniniwala po kayo dyan, iyan ang kailangan nyo. Sabi sa isang dalubhasang nag-research tungkol sa tubig, Dr. Batman Haley of anong bansa ito? Iran. Noong nagkaroon pa ng revolusyon sa Iran noon, lahat na kontra doon sa namumuno, pinahuli at ikinulong. Mga political prisoner sila. May isang doktor na kasama sa kulungan. Yung mga nakakulong doon, palibas sa mga political prisoners, may mga sakit. Hindi ginagamot ng pamahalaan. Hinahayaan nila magkamatayan ng sakit. So since walang sakit, ay walang gamot, ang doktor na ito, inalam yung mga kasamahan niyang may nakakasakit. Ang alam lang niya, painumin ng tubig. Painumin ng tubig. So in the process, na-discover niya na karamihan doon sa may sakit, walang sakit. Dehydrated lang. Kulang sa tubig. The moment na nagkulang ang ating katawan sa tubig, natutuyo ang ating balat. Natutuyo ang mga ugat natin. Nagkukulang tayo sa dugo, sa sirkulasyon. Kaya namamatay yung mga organs ng katawan. Nasundan nyo? So, what he did is, pinainom ng tubig yung mga kasama niya sa bilangguan. Nagsigaling. Nagulat ngayon ang gobyerno ng Iran. Sabi niya, paano gumagaling yung mga yun doon? Samantalang wala namang gamot pinadadala doon. Pagkain lang at tubig. So, pinalabas yung doktor na yon, pinapag-aral further tungkol sa kanyang nadiskubre sa tubig. Water is life itself. At ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa tubig. Sabi sa Isaiah 55 verses 10 to 11, as the rain and the snow falls from heaven to water the earth, and it shall not return to it unless it has accomplished its purpose. The purpose of which is to water the dry grounds, so that yung mga butil sa ilalim ng lupa na may buhay, na namatay noong tag-araw dahil sa kakulangan ng tubig, muling magkaroon ng buhay. Pagmasdan niyo po ang mga damo sa inyong paligid. Pag tag-araw, patay lahat yan, natutuyo. Lupa, natitigang. Pero sandali na umulan yan ng 3 araw, magugulat kayo, mayroon na kayong green plants na makikita sa inyong paligid. Amen? Bakit? Sapagkat yung mga natuyo, mga natuyong ugat nung binhi sa ilalim ng lupa ay nabubuhay muli dahil sa tubig. Tuloy-tuloy po yon, yung pagkabuhay na yun hanggang sa mamulaklak at mamunga. Ganyan din ang salita ng Diyos, napatid ng Panginoon sa taong makikinig. Kapag tayo ay napalayo sa salita ng Diyos, marami tayong mararamdaman. Para tayong natutuyo at natutuyong lupa at natitigang namamatay na, naupos na kandila. Amen ba? Kaya subukan nyo lang na huwag makinig sa himpilan ng DWXI ng 2 linggo. Matutuyo ang inyong espiritu. Amen ba? Kanina sinubukan namin i-monitor sa YouTube itong gawain na ito. Malinaw pala doon. Malinaw, kaya lang nahuhuli ng mga tapos na yung pag-awit, sa YouTube umaawit pa. Delayed. Siyempre, umaakit pa yun sa satellite bago makarating doon sa Amerika. Dito lang. Lalo na kasi nasasabay namin doon sa monitor yung live at saka doon sa YouTube. Ganyan pala yan. Pero kung nakikinig ka lang sa YouTube, hindi mo alam yung nangyayari sa live, hindi mo alam na huli ka na.
nahuli ka na ng mga ilang minuto sa iyong pinakikinggan. Pero babalikan po natin yung pakikinig. Pakikinig. May mga tao kasing nakikinig pero walang naririnig. Bakit? Bakit? Sino ang hindi nakaririnig na nakikinig? Ha? Yung patay. Bakit magsalita? Nakikinig yun. Ha? Pero walang naririnig, yung patay na eh. Ganyan din tayo. Pag patay ang ating pananampalataya, ingay lang ating naririnig. Wala tayong naunawaan sa salita ng Diyos. Kaya pag matagal na yung nagsisermon, tagal naman ito. No? Umakauwi na nga tayo. Pero kapag buhay na yung espiritu mo, kahit walang sinasabi yon, nakikinig ka pa. At may dumarating na mensahe sa'yo. Amen ba? Minsan nga, sinubukan ko dyan sa labas eh. Paglabas ko, nakaganon ako sa mikropono. Hindi mo ako nagsasalita. Nagsisigawan na, sound, sound. Paano magkakasound? Hindi mo ako nagsasalita. So in other words, nag-i-expect na sila. Bakit? Nauuhaw sila eh. Parang yung lupa na tigang, nangangailangan ng ulan. Kaya naghihintay sila ng ulan. Amen? Pagmasdan niyo ang lupa, pag tigang na tigang, nakanganga. Biyak-biyak, di ba? Nakaganyan. No? Pero walang kabuhay-buhay. Ganyan din kayo. Nung una, nakaganon. Pitanungin mo, anong narinig mo? Finally. Yan ang hinihintay. Ano ba? Ngayon, alam kong maraming, kasi nakikinig po ko doon sa mga nagpapapray over sa radyo. Ako kasi chismoso eh. Pero wala ko ibang radyo pinakikinggan ang DWXI. Kaya ang inyong mga patutuo, naririnig ko. Alam ko yung nagsasabi ng totoo. Alam ko naman yung nag-aartista lang. Alam ko naman yung nagpapapray over para ma-pray over. Pero alam ko naman yung tumatawag pala marinig yung boses. Amen ba? Pero sa totoo lang, pag hindi na tumatawag, hinahanap mo. Nasaan na kaya si ano? Bakit hindi na tumatawag kaya yon? Sabi ko, nakasumpong na yon. Ayaw nang isabihin sa atin, naghahanin mo na yun. Kapag pinagpala na dito sa El Shaddai, hindi mo na makikita. Hindi mo na maririnig. Amen ba? Pero yung mga tinawag ng Diyos, andyan, rain or shine. Rain or shine. Iiwan pa yung tindahan yan. No? Para lang makarating at makarinig nung salita ng Diyos. Amen ba? Ay sasabihin nyo, Brother Mike, nakikinig naman ako sa radyo. Sa radyo, alam, sa totoo lang, iba yung pakikinig sa radyo at pakikinig nung harapan na ganyan. Sa radyo, hindi mo makikita yung dimple ko. Hallelujah. Sa Hong Kong, sa itaas ko, sa likod ng stage, napakalaking LED screen. Siguro kalahati lang atin dyan sa labas. Kaya doon, kikita nila doon yung, nasa harap kong ganyan, doon nakatingin sa itaas. Sabi ko, nandito ako. Bas kayo nandun nakatingin sa itaas? Kasi doon po sa itaas, nakikita namin yung ngipin mo. Mga chismoso talaga, no? Tamang saday. Hindi yung minsan pinakikinggan, kundi yung kung ano-anong pinakikinggan nila. Kako bakit yung ngipin ko ang tinitingnan mo? Nagtataka kami, pustiso ba yan? Sabi ni Ligayong kasama ni Sir Bilensano sa Aguabilina, pumunta sa munisipyo, kumuha ng permit. Sabi niya,
nandun ka pala kay Brother Mike. Sabi niya, tanong mo nga sa kanya kung tunay yung ngipin niya. Kung hindi postuiso. Alam mo ang sagot, sabi niya, nagtututpik nga yun eh. Ibig sabihin, tunay yung ngipin niya kasi nagtututpik. Hallelujah. Isang araw, naghahanap si Sister Bila ng toothpick. Nasaan yung toothpick dito? Ba't naubos na naman? Kakuha bang kung sinasahulok yung toothpick ko dyan? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Sino ang gustong gumaling? Mga may sakit kayo talaga. Ang una natin pagagalingin, yung inyong pakikinig. Pakikinig. Kasi kung bingi kayo, hindi kayo gagaling. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, naparito ako upang buksan ang mga makarinig ang mga bingi, makakita ang mga bulag. Kayo, ang tanong ko sa inyo, hindi kayo bingi? Sinong hindi bingi? In other words, naririnig nyo na ang pahatid ng Diyos na magbibigay sa inyo ng kagalingan. Amen ba? Okay. Sa lahat nakikinig ngayon, kung tatandaan nyo yung babahay ko sa inyo, pagkatapos natin, siguradong magaling na kayo. Kung gagawin nyo yung sinasabi ng Diyos. Kasi may sinasabi ang Diyos eh. Amen ba? Teka nga pala, nakalimutan ko yung tanong sa akin nung panauhin ko kanina. Paano ko daw mapapatunayan na totoo ang sinasabi ng Diyos na nababasa ko sa Biblia? Sabi ko sa kanya ganito yon, simple lang kako. Kako, nung gunawin ng Diyos ang mundo, sa pamagitan ng baha, nalungkot ang Panginoon. Nalungkot siya, siyempre, nakita niya namatay maraming patay. Diba? So sabi niya, sa sarili niya, hindi niya sinabi sa iba. Sinabi niya sa sarili niya, never again will I destroy the earth with flood waters. Never again will I destroy all living creatures as I did. Hindi ko na muling gugunawin ang mundong ito sa pamagitan ng tubig at hindi ko na muling gagawin yung patayin ang lahat na may buhay. Narinig yon? Ngayon, anong garantiyan na doon? Sinundan niya yon. Sabi niya, for as long as this earth exists, seed time and harvest, heat and cold, summer and winter, day and night will never cease. Hanggat naririto ang daigdig na ito, ang pagtatanim at pag-aani, ang araw at gabi, tag-init at tag-ulan, palaging sasapit. Palaging sasapit. Okay. Ngayon, kako, natulog ka kagabi. Oo. Bakit ka natulog kagabi? Gabi. Anong mayroon sa gabi? Dilim. May nakikita ka ba? Wala. Madilim eh. Pagdating ng umaga, paano malaman na umaga na? May nakikita ka na. In other words, mayroon ang liwanag na sumisikat. Kasi mayroon ng naliliwanagan. Always remember this, you will never see the light. Only the lighted things are seen. Yun nakita natin. Now, kako ilang taon ka na?
Sabi niya, mga 66. For the last 66 years mo, nagpalya ba ang gabi at araw? Mayroon bang panahon na hindi dumating ang gabi? Wala. Maliban doon sa North Pole o South Pole, may mga araw doon na kalahating taon, puro araw. Kalahating taon naman, puro gabi. So, ang tulog nila doon, kalahating taon. Gising naman sila ng kalahating taon. Ganon ba yun? Hindi yan. So anyway, iyan ang katibayan na totoo ang sinabi ng Diyos. Totoo ang sinabi ng Diyos. Then, napag-usapan namin yun, sabi niya, Brother Mike, have you ever heard the voice of God? I told him 3 times in my life, I heard a voice within me saying what He told me to do. I shared this already. The first time I realized and really knew by myself that it is God who is talking to me deep inside is in 1981 after the first Catholic mass healing rally at the Realito Coliseum, which I sponsored with my 50,000 pesos. The following day, Monday, sa katuwaan ko po, ako po ay nagtatanong sa isip ko lang. I communicate with God with my mind. Sa isip ko. Ang tanong ko ay, ano kaya ang dapat kong gawin para naman matuwa sa akin ng Diyos? Para naman ako ay hindi na malayo sa Kanya. The very clear voice I heard is, build me a center where I can gather people to heal them. Ipagtayo mo ko ng isang templo na kung saan tatawagin ko ang mga tao upang sila ay aking pagalingin. Sa katubaan ko, right away, I called for an architect. Nagpa-design ako ng isang basilika as big as the Aranete Coliseum. In fact, after a few months, nakita po yun sa multinational village ng superior ng Rogationist Fathers na bumili sa akin ng lupa kung saan nagtayo sila ng seminaryo. Sinama ako sa Roma, kasama ko yung aking 2 anak, para pa bendisyonan sa Papa yung plano. Sabi niya, that's such a beautiful basilica. Pabindisyonan natin sa Papa. Italian po ito. So tumira kami doon sa house nila. First time ko nakarating sa Roma. Then we were able to see the Holy Father. Nabindisyonan po yun, that was in 1981. I thought, yun talagang kailangan ng Diyos sa akin. But then, after 1982, nagkaroon tayong problema. No? Nagkaroon ng problema sa ekonomiya, political crisis, then come the assassination of Ninoy Aquino, natudas ng ating ekonomiya at political situation, got worse. Nakalimutan ko na yung pagpapatayo noon. Nagkaroon na kami ng groundbreaking with Cardinal St. John sa multinational village. I set aside 2 hectares there for that purpose. Then, di na tuloy yun. Kalimutan ko na yun. Pero, nakalimutan ko man, ang Diyos hindi nakakalimot ng plano niya. So, dumami yung tao sa Morsolo sa nag-a-attend sa prayer meeting. Nagkakaroon na tayo noon ng mga Life in the Spirit seminar. Ang topic na binibigay sa akin is baptism in the Holy Spirit. During that period, doon ko uli narinig ang isang tinig na nagsasabing, ang ipinatatayo ko sa iyo ay hindi gusali, na tulad ng mga basilika.
ang ipinatatay ko sa iyo ay templo ng Diyos. Ikaw yun. Kayo yun. Ako yun. Tayong lahat yun. So the first secret in the kingdom of God that we should know is know that your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya sasabihin mo, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Kung hindi ka manampalataya, hindi mo alam kung nasaan ang Diyos. Ang alam lang natin, God is everywhere. Where? Everywhere, where? Saan? Ang Diyos ay naroroon sa lahat na may buhay. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siyang daan, siyang katotohanan, siyang buhay. Kung wala kang Diyos, wala kang buhay. Trabaho ka lang ng trabaho, kain, tulog, trabaho na naman. Di mo napupunay yun? Trabaho, kain, tulog. Yung iba naman, hindi nagtatrabaho, kain, tulog lang. Kaya walang direksyon. Laging kulang ang ating buhay. Pag wala sa iyo ang Diyos, hindi ka masisiyahan. Sabihin mo, siguro, masisiyahan ako pag mag-asawa na ako. Matatahimik ko pag mag-asawa ako. Natahimik man ng mag-asawa? Nasiyahan ba? Hindi. Siguro niya, 2. Nakadalawang asawa. Hindi pa rin nasiyahan. Naka-4. Hindi pa rin nasiyahan. 2 kotse. 2 bahay, 2 tindahan, etc., etc. Kulang. Bakit? Wala yung buhay. Iisa lang ang nagbibigay buhay. Iisa lang ang nagbibigay kasiyahan. Ang Diyos na pinagbubuhatan ng buhay. Amen ba? Then, the next occasion that I heard a voice is nung ako'y pinipersecute ng misis ko dahil sa gawain ito. Nung mag-iisang taon na hindi niya ako kinakausap, hindi ko natatabihan, magkahiwalay kami ng higaan, ako nasa Morsolo, siya nasa Puerto Azul. Kanya yung buhay namin noon. No? Then, siyempre, may hinahanap ka. Na ako nagsashower, yung tinig niya muli nagtanong sa akin, to whom are you living for? Kanino ka ba? Para kanino ka ba nabubuhay? Initial reaction mo siyempre as natural is para sa aking nanay, sa aking tatay, sa aking asawa, sa aking mga anak. Alam mo saan tinig? Kaya ka naguguluhan. Sapagkat ang nanay mo, tatay mo, lalo na ang misis mo, hindi sa iyo masisiyahan. Mga anak mo, hindi rin. So you will always be in trouble. Kanino ka lang masisiyahan? Bakit ba tayo nilikha ng Diyos? Para tayo mabuhay para sa Kanya. We live not for ourselves, not for our loved ones, because they will never be satisfied, they will never be contented, they will never be happy, no matter what we do. Sabi ko sa inyo, yung utang ko sa misis ko na 20 pesos nag-aaral ako, hanggang ngayon, di nakakalimutan. Hindi ko daw mababayaran yun. Kako, bakit?
sapagkat yun ay puhunan ko. Yun aking binhi na itinanim ko sa matabang lupa, na inaani ko ngayon ang bunga. Amen? Sabi ko sa kanya, matabang lupa pala ko. Kaya kung magbibigay ko sa akin, yayaman kayo tulad niya. Sapagkat matabang lupa ang inyong hinahasikan. Amen ba? So when I heard that voice, I immediately understood. Yung hindi ko magagawa na pagbaguhin ang kalooban ng misis ko, ng nanay ko, ng mga anak ko, tungkol sa ginagawa ko, magagawa ng Diyos. Kung siya ang uunahin ko, kung para sa Kanya ako mabubuhay. So I discovered what life is all about. Kaya mula noon, hindi na ako tumanda. Kita nyo? Bakit? Panatag na loob ko, nabubuhay ko para sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, at gagantimpalaan kita ng mahabang buhay. Diba? Basa niyo sa Salmo 91, no? There are 7 promises there in Psalm 91. Hold on to that. That is if you believe. This God is a God of belief. Di mo makikita ang Diyos Paniniwala lang talaga Ang sabi ng mga walang Diyos, iyan ang relihiyon o ang paniniwala ay opium ng mga walang magawa. Narinig yun? Lalo na niya naman mahihirap. Siya nagkakamali sapagkat sinasabi ng Biblia, mapalad ang taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila ng Panginoon. Amen? At kapag kinasama ka ng Diyos at kinasama mo ang Diyos, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Amen ba? Sabi ng Panginoon kay Abraham, I am your very great reward. Sinabi ng Diyos kay Abraham yun, I am your very great reward. Ako ang pinakamalaking gantimpala mo sa buhay. Naghahanap ka ng gantimpala sa buhay mo, ang Diyos ang tanggapin mo. Siya na ang pinakamalaking gantimpala sa buhay mo. Sa lahat ng paghihirap mo, sa lahat ng ginagawa mo, may magantimpala na hindi ka masisiyahan. Pero ang Diyos ang may sabi, I am your very great reward. Amen? Kasundan niyo yun? Sa mga taong naniniwala at nananalig sa Kanya at tinanggap siya, nagkakaroon ng buhay. Kanina, tinitinan ko kasi sabi ko sa camera, isa-isahin niyo ang mukha ng mga nag-a-attend. Gusto kong tingnan during the worship. No? O kung may nagsasalita, gusto ko makita ano ang kanyang reaksyon. Kaya nakikita ko na yung mga may buhay. Nakikita ko naman yung mga patay. Huwag kayo mag-alala. Mag-alala. Sapagkat bago tayo magtapos, may buhay kayo galing sa Diyos. Kasi yung iba umaawit, siya naman ganun. Diba? Ganun tayo lahat ng una, diba? Sa iba, mga sira ito. Sira. Ito nga pala, may panauhin ako. Kahapon, punta sa akin, taga Silang, Cavite. Sabi niya, Brother Mike, answered prayer na ako. Kako bakit? Matagal ko nang panalangin na makalapit sa iyo at makahingi sa iyo ng tawad. Bakit kako? Anong kasalanan mo? Kasi minsan tayo po ay nag-walk of faith.
hindi na po kayo naglakad. Sumakay po kayo sa karwahe. Ang sabi ko, ay matanda na si Brother Mike. Sabi niya, hindi na makalakad, matanda na si Brother Mike. Alam mo, Brother Mike, kinabukasan, di na ako makalakad. Sabi niya, ha? At saka kako, tumanda ka na. Oo nga, sabi niya. Mula noon talaga, nanghina na ako, tumanda na ako. Naalala ko yung sinabi ko sa iyo. Kaya sabi niya, patawad naman. Hingi ko, parito ko para humingi ng tawad. Sabi ko, ayaw ko nga. Di umiyak, sabi niya, patawad naman. Kako, yun totoo lang, kako. Ano talagang kasalanan mo? Yun nga, mula nang sabihin kong, nung sumakay ka sa karawahe, ay matanda na si Brother Mike. Pero nakikita ko naman tuwing Sabado, hindi ka naman tumatanda. Ako ang tumanda. Sabi niya, ang sabi ko sa kanya, alam mo, kapatid, sinasabi ko sa inyo, ingatan niyo ang sinasabi niyo, sapagkat babalik sa inyo yan. See? Without your knowing it, you cursed me. Sinumpa mo ko. Pero kaya, hindi ako tatalaban ng sumpa kasi kasama ko ang Diyos. Aniwala ba kayo? Sino niwala kasama ko ang Diyos? Pag kasama mo ang Diyos, tinanggap mo ang Diyos, nabubuhay ka para sa Diyos, hindi ka tatamaan ng sumpa. Yung susumpa, babalik sa kanyang sumpa. Sinabi niyang, matanda na, tumanda talaga siya. Kako, ilang taong ka na ba? 50 pa lang? Ako, 77 na. Late 27 ang pagitan. Pero mukhang mas matanda talaga siya sa akin. Babae yun. Anyway, sabi ko, sige, pinatatawad na kita. Maging dalaga ka sana. Lumabas sila, masaya na sila nang lumabas sa akin tanggapan. So, iingatan niyo po yan. Lahat na sasabihin natin ay binhi. Kung anong binhi mong itinanim, siya mong aanihin. Kung gusto mong mag-ani ng matamis na mangga, magtanim ka ng matamis na butil ng mangga. Amen? Kung gusto mong lagi kang masiya, magtanim ka ng kasiyahan araw-araw. Amen ba? Okay? Sapagkat babalik sa iyo yun. Kaya ako, I made it a point every day to make a person happy. Papasok sa akin, nakasimangot. Alay, hindi alis yan sa harapan ko na hindi nakangiti. Wala naman akong ginagawa. Wala naman akong sinasabi. Siguro sa katitingin ka sa akin, napapangiti. Bakit kaya kako anong nakikita mo? Sabi niya sa akin, gwapo ka talaga. Sabi niyo, secret. The first secret sa paghahari ng Diyos is, kung ikaw ay susunod sa Kanya, hindi Kanya padadalhan ng sakit. At kung magkasakit ka man, pagagalingin Kanya. Amen? Saan niyo masusupungan yan? Exodus chapter 15 verses 25 to 26. Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made a decree and a law for them, and there he tested them. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands, and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you.
Dahil dito dumaing si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha niya ito at inihagi sa tubig. Nawala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at makatuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinmang sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Narinig na yun? Ayaw niya magkasakit tayo. Kung siya ay ating pakikinggan, ang tinig niya ay ating pakikinggan, at susundin ang kanyang mga utos, hindi tayo padadalhan ng anumang sakit o salot. Ligtas tayo doon. Covered tayo ng protection, divine protection ng Diyos. Amen ba? Pero sabi niya, sakali man kayo ay magkasakit, sa katigasan ng ulo nyo, tatandaan nyo, hindi lahat na sakit kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos na magkasakit ang tao. Ayon dito sa nasusulat. Ha? Pero ang sakit naririyan. Naririyan. Ha? Nariyan sa hangin na ating hinihinga. Nariyan sa tubig na ating iniinom. Nariyan sa mga pagkain na ating kinakain. Kaya bago kayo kakain, dinadasal po yan. Yung tubig at saka yung pagkain. Bakit? Ano bang kinakain natin ngayon? Puro chemicals na po yan. Ha? Puro chemicals na yan. Mga toxic matters na yung kinakain natin. Kaya maraming sakit na pumapasok sa ating katawan. Lalo na kung kulang pang tubig. May mga taong hindi uminom ng tubig, kundi puro cola, puro soft drinks, kape, tsaa. That's never substitute for water. Hindi yan. Kaya nadidehydrate tayo kaya nagkakasakit. Magkaganon man kayo, sabi ng Panginoon, pag kayo tumawag sa akin, pagagalingin ko kayo. Pagagalingin kayo. Amen ba? So, narinig nyo na yun. So, don't ever charge God foolishly na siya nagpapadala sa inyo ng sakit. Ang sinabi lang niya, you read Deuteronomy chapter 28, from verses 1 to 15, 14, it's all about blessings. If you listen to the voice of the Lord your God and carefully obey all His decrees and commands, you will be blessed. And everything you do, you'll be blessed. You'll be blessed in the city, you'll be blessed outside the city. Wherever you go, you will be blessed. Hindi, saka sa bandang verse 12, hindi ka mangungutang. Ikaw pa ang magpapautang. Amen. Kung susundin mo lang, kung pakikinggan mo lang at susundin mo ang lahat na ipinag-uutos ng Diyos. When you go further to verses 15 and following, doon nagsisimula yung problema. On the other hand, sabi niya, if you are going to disobey me, hindi nyo bibigyan pansin ang aking mga sinasabi, ang aking salita, babaliwalain nyo, narinig nyo, pero pala ba kayong narinig? No? Tinutudapasan nyo, ito ang darating sa inyo. Darating sa inyo ang mga sakit na ito. Galis, boni, kitong, pagkabulag, etc. Ang dami sakit doon. Mga sakit na hindi mapapagaling as a result of a curse. The moment we disobey God's word, we fall into a curse. Hindi kalooban ng Diyos yun. Pinili natin yun.
Ang sabi nila, why does God allow these things to happen? He never allow bad things to happen. No? Why does it happen? Because ginusto natin. Ginusto natin. Dinisregard natin yung batas ng Diyos. Sa sandaling itinabi mo ang salita ng Diyos, binaliwala mo, you put yourself into a curse. Walang magagawa ng Diyos doon. No? Pero hindi tayo pababayaan na mamatay doon sa ganong kalagayan. Nahiwalay sa Kanya. That's how good God is. Hahayaan ka lang muna. Iba yung inaalaw sa hinahayaan. Hinahayaan, paano ba sa English yung hinahayaan? It's not allow. Kasi yung allow, may permiso yun. Permiso. Hindi ka bibigyan ng permiso ng Diyos na mapapahama ka. Pinanonood lang yung ginagawa mo. Sabi ng tatay mo, huwag mong kakainin yan. Bata ka. Mabubutasan tiyan mo. Ay hindi naniwala sa tatay, kinain pa rin. Ininom. Nabutas. So, inalaw ba ng tatay yun? Sinong tatay mag-aalaw noon? Pinagbawal na yun eh. Ang sabi ng Diyos, huwag ito, huwag ito, huwag ito, huwag ito. Yun lahat na huwag naman, yun naman ang ginagawa natin. Amen ba? Alam mo ang very common na hindi natin napupunan na nilalabag natin? The Sabbath rest. Sa 7 araw, isang araw ang pinangili ng Diyos and made it holy. On that day, no one is to work but to rest. Kaya dito sa gawain ito, walang gawain tayo pag-araw ng linggo. Everybody all over the world. Except sa fellowship. No? Kaya dito sa atin, araw tayo ng Sabado. Hindi ko plinano po yan. Nung tayo noon, araw din ng linggo sa Lunita. Kaya lang sabi sa akin ni Bishop Bacani, sabi niya, brother, may klipat natin ito ng Sabado. Sabadong gabi, kasi yung misa doon, anticipated mass, pwede na sa araw ng linggo yun. Kako, bakit hindi pwede ngayon? Kasi marami ng pare nagrereklamo sa akin, walang tao simbahan na sa Lunita. Pag-araw ng linggo. So nalagay tayo sa Sabado. Yung pala ang tama. The real Sabbath starts at 6 o'clock Friday evening. Ang mga Hudyo, naghahanda na po yan ng Friday evening. Before Friday, 6 o'clock, handa na lahat. Walang Friday, 6 o'clock to Saturday, 6 o'clock. Walang naipagluto, naipaghugas ng mga plato nila. Wala. Nandoon sila sa kanilang Biblia. Nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat yung araw na yon ay para sa Diyos. Ipinangilan ng Diyos. Iyan ang hindi natin nagagawa sapagkat 7 days a week, trabaho. Yumaman ka na ba sa katatrabaho mo? Hindi. May naipon-ipon. Nakasakit, ubos. Di ba? Kung nagkakaroon na tayo ng tamang pahinga, hindi tayo magkakasakit. Amen? Kulang na tayo sa pahinga eh. Di ba? Kaya ako nung may bypass no 98, sinabi sa akin ng doktor ko, gusto mo mababuhay mo? Iwasan mo yung stress. Kako, Dok, sabi mo sa misis ko yan. Bakit? Number 1 pampa-stress ba yan? Well, anyway, sabi sa akin, ganito po yon. Tuturo ko na sa inyo. What I'm learning sa Biblia at saka sa aking experience, tinuturo ko sa inyo para maranasan niyo yung kagandahang loob ng Diyos.
Para hindi natin sinisisi sa Diyos na puro pagsubok ng Diyos. Hindi ka na kailangan sabukan pa ng Diyos. Kilala ka na ng Diyos eh. Ang sinusubok lang Diyos, yung panampalataya mo. Pero sandaling buo na yung panampalataya mo, nakaririnig ka na nung hindi naririnig ng iba, nakakikita ka na nung hindi nakikita ng iba, at natatawag mo na yung mga wala dyan na parang nariyan, nakatitiyak kang kasama mo ang Diyos. Amen ba? Sanda niyo ba? Ayan, si Emma sa Victoria, Canada. Na isang buwan lang, nandiyo. Kako, ginagawa mo yatang divisorya ang Victoria, Canada. Mayaman na yan. Payaman ang payaman yan. Kako, ingatan mo yan, Emma, yung pagpapayaman. Baka sa pagpapayaman mo, nakakalimutan mo na ang Diyos. Diba? Marami dito, nag-pray-request. Lord, bigyan mo na ako trabaho sa Canada. Bilang mo ko trabaho sa Amerika. Bilang trabaho sa ganito. Doon kita paglilingkuran. Hanggang ngayon, hindi ko nakikita. Nandun na sa Amerika at sa Canada. Malalaman ko lang yan pag tumatawag ng telepono. Hi, Brother Mike. Pa-pray over naman. Sino ka? May tanong ko yan. Sino ka? Pag hindi ako nasagot ng tama, hindi nakikinig ng salita yun. Ikaw, tanong ko kayo. Sino kayo? Sino ang ngayon sa bagong panahon? Parang ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon sa bagong panahon? Parang ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay niyang pagpapala. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay niyang pagpapala. Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon? Sa bagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Sino ka ngayon? Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon? Sa bagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay niyang pagpapala. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay niyang pagpapala. Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon? Sa bagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang Sino ka panahon. ngayon? Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon? Sa bagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Roll over the ocean, roll over the sea, go into your heart of the community. Roll over the ocean, roll over the sea, go into your heart of the
community. Roll over the ocean, roll over the sea. Roll into your part of the community. Roll over the ocean, roll over the sea. Roll into your part of the community. Purihin ang Panginoon. Okay. Alam nyo na ang sikreto sa kalusugan. Basta alamin nyo, hindi kalooban ng Diyos na tayo magkasakit. Ang sikreto doon ay huwag tayong lalabag sa utos ng Diyos. Huwag tayong lalabag sa prinsipyo ng Diyos. Sapagkat sa sandaling lumabag tayo doon, automatic yun, magkakasakit ka, magkakaproblema ka. Ngayon, dahil mahal tayo ng Diyos, kahit tayo lumabag, nagkasakit, pangako niya, pagagalingin tayo. Pagagalingin tayo. So, the next secret that you should know is, about divine healing, is, kalooban ng Diyos tayo pagalingin. Pero hindi naman basta gagaling tayo dahil ginusto ng Diyos. Kailangan may gawin tayo. Anong dapat nating gawin? Ito ngayon, yung ating pinag-aralan eh. Sabi niya, this is why I speak to them in parables, because though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. So the next step is, pakinggan mong salita ng Diyos. Napalayo ka sa Kanya eh. Anong nilabag mo? Ba't ka nagkaganyan? May nilabag ka. See? So sa ating pakikinig, malalaman natin kung ano ang nilabag nating kautusan ng Diyos. So the next step is hearing and understanding. Pakikinig at pag-uunawa. Nakikinig nga tayo, ayaw naman nating unawain, kinukontra pa natin. See? Bakit ka ba naghihirap talaga? Ano ba ang kautosang nilabag mo? Bakit mas yung gawin mo? Kapos na kapos. Malaki naman ang kita mo. Pero wala ka nakikita. Palaki ng palaki ang kita, walang nakikita. Bakit? Manilabag ka. Kaya ka nagka-problema. So, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Sa pakikinig mo, maunawaan mo. Kaya pala ako nagkasakit. Diba? Kulang na ako sa tulog. Kasi lagi kong iniisip yung aking negosyo. Wala akong ginawa kundi magkwenta ng aking binta. Yung iba naman, hindi makatulog lang sa pautang na hindi binabayaran. Yung iba na hindi makatulog sapagkat wala nang mautangan. Bakit ka nga nagkabaon-baon sa utang? Samantalang ang gusto ng Diyos, ikaw ang magpapautang. Hindi ka ang mangungutang. Diba? Ang problema ngayon, sinisingil ka na ngayon. Sinisingil ka na, kaliwa kanan. Tapos sisisihin mo ang Diyos, hindi ka tinutugon. Makinig ka sa salita ng Diyos. Maririnig mo sa sinasabi ng Diyos, hindi ka dapat nagkaganyan kung hindi ka lang lumabag sa aking kautusan. Ikaw sana nagpapautang, hindi ikaw ang nangungutang. Ngayon, akong sisisihin mo, bakit ka sinisingil ng pautang? Sa pakikinig mo, maunawaan mo. Ano ngayon ang solusyon para hindi ka naguluhin ng mga inutangan mo? Magbayad. Ang solusyon, huwag ka nang mangungutang. Huwag ka nang mangungutang. Bakit? Magkakaproblema ka eh. Amen? May sumulat sa akin. Gusto garantiyahan ko yung kanyang uutangin sa bangko. Sabi ko, sa loob-loob ko lang,
Binabasa kong sulat niya. Sabi ko, tong sister na ito, hindi nakikinig. Ha? Sinabi ko nang hindi ko nagpapautang. Hindi ko magagarantiya. Iyan ang huwag niyong gagawin. Kahit kapatid mo, kaibigan mo, huwag mong gagarantiyahan ang utang nila. Sapagkat may kasabihan sa Kastila, guarantor, pagador. Kung sino naggarantiya, siyang babayad. Pag hindi nagbayad o garantiyahan mo, ikaw ang sisingilin. Dahil hindi naman pautang kasi alam niya hindi nagbabayad. Dahil sa garantiya mo, pinautang niya. Ikaw ang magbabayad. Ikaw ang babalikan. So, huwag niyong gagawin yun. Ha? Pasasabihin niyo na lang. Pag sasabihin, ikaw naman, nagkakarantiyahan mo lang ko. Anong sasabihin mo? Ha? Huwag ko sasabihin, sabi ni Brother Mike yan. Ako ang babalikan noon. Diba? So, God wants to heal us. And He is ready to heal. Willing and able. May isang lumapit sa Panginoon Kristo, sabi niya na noon, isang kitungin niya tayo, sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Ang sagot ng Panginoon Kristo, I am willing, be clean. Agad siya, gumaling. See? So, willing na willing ang Panginoon na tayo ay pagilingin. Kaya lang, may paraan siya. Ang paraan niya, makinig ka. Sasasabihin niya at unawain mo ang naririnig mo. Amen? Gusto mong yumaman? Sinabi ko na sa inyo, ang susi sa pagpapayaman eh. Ano ang susi sa pagpapayaman? Ha? Pagbibigay. Diyan papasok yung seed time in harvest. Magtanim ka para may anihin ka. Magbigay ka para may bumalik sa'yo. Puro kahingi. Hingi. Amen ba? Sabi ng Diyos, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Amen? Bakit paapawin? Ha? Para may pambayad ka sa utang. At saka para mayroon kang pamimigay dun sa mga walang alam. Ha? Walang alam. Alam mo dito sa El Shaddai, sa totoo lang ang dalangin ko, lahat kayo yumaman. Gusto niyo talaga yumaman? Sa susunod, tuturo ko sa inyo paano ko yumaman. Kayo ba'y naniniwalang mayaman ako? Message ko hindi naniwala. Naniniwala ang message ko na ako mayaman. Bakit? Wala akong deposito sa bangko eh. Mayroon akong bank account pero utang. Wala kayo isang bangko, may dumating sa aking regalo. Yung bagong mahal na cellphone. Regalo sa akin yon. Sabi nakita ni misis ko, bakit ka may special na regalo? Sabi niya, hindi mo nagsisilbon, sa'yo na lang yan. Saan galing bangko ito? Alam niya yung bangko. Mas malaki ang deposito ko. Bakit wala ako? Kako hindi kumikita yung bangko doon sa deposito mo. Ikaw ang kumikita sa kanila. Sa tubo. Ay, ikaw, ba't binigyan? May utang ako sa kanila. Sila ang kumikita sa akin. Paano ka nakautang doon? Ginarante ako yung deposito mo. Kaya din niya pinapaalam sa akin ang deposito niya. Kasi kaya, lahat na nakikinig dito at inuunawa at ginagawa, siyak gagaling. Siyak gagaling. At siyak yayaman. Amen? Diba? At hindi lang yun. Pag ikaw ay pinagaling ng Panginoon at pinagyaman ng Panginoon, alam mo, may isang hima lang mangyayari sa iyo. Babata ka.
Hindi ka tatanda. May kayamanan na nagpapatanda, sa totoo lang. May mga yumayaman na tumatanda rin. Bakit? Kasi kayamanan niya, intindihin niya yun eh. Pero yung kayamanan na bigay na Diyos, may kasamang kapayapaan yun. At saka may kasamang kagalakan yun. Amen? Pag ang kayamanan mo ay galing sa Diyos, hindi mo na mamalayan, wala na. Bakit? Pinabigay mo na eh. Pinabigay mo na. Pero wag ka. Sa sandali mo nang kailangan ka, isang sigaw mo lang. Darating. Darating. Amen ba? Tatanungin ko kayo, sino talaga ang gustong gumaling? Ito ang isang dahilan kung bakit maraming nakikinig sa salita ng Diyos dito sa himpilan ng Didibig. Ngayon, alam kong maraming nakikinig ngayon all over the world na may mga sakit. Bakit sila nakikinig? Kasi sinabi ng isang prayer partner, makinig ka pag-araw ng Martes at saka pag-araw ng Sabado. Nakikinig nga naman siya, pero bakit hindi gumagaling? Bakit hindi? Mananari ko niya, sabi niya, sabi mo, pag makinig, gagaling ako. Ay, nakinig ako. Hindi naman gumagaling. Nung nakikinig ka ba, pumalak pa ka ba? Nung nakikinig ka ba, sumigaw ka ba? Kung hindi ka sumigaw, hindi ka gumaling. Kung hindi ka pumalakpak, kung hindi ka sumigaw ng amen, kung hindi ka tumalo ng 7, gagaling yan. Magaling na yan. The second secret to divine healing is, pag sinabi kong divine healing, spiritual in body yan. Magkasama yan eh. Lagi yan magkasama. Is humility. Pagpapakumbaba, ang sabi ng Panginoon, kung talagang nakinig sila, di sinsanay, nagbalik lang sila sa akin. At sila'y pinagaling ko. Amen ba? Bigyan ko yung katibayan sa Biblia. It's found in Talking chapter 5, verses 9 to 14. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Si Elisha, hindi to si Elijah. Ito yung pumalit kay Elijah. Elisha sent a messenger to say to him, Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. But Naaman went away angry and said, I thought he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot, and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters in Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Naaman's servant went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great things, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Si Naaman is general sa Syrian army. Ang katulong niya isang Israelita. Siya nga may mata sa katungkulan pero nahiya sa pagkitungin. Walang lumalapit sa kanya. So sabi ng katulong niya na Israelita, sabi niya, Boss, sa amin sa Israel, mayroon pong nagpapagaling na lingkod ng Diyos. Si Propeta Eliseo.
So, sa gustong gumaling, nagpasulat, kumuha ng endorsement sa hari ng Syria, patungo sa hari ng Israel. Ang sabi ng hari ng Syria, doon sa hari ng Israel, itong aking general kitungin, gustong gumaling, pagalingin mo. Pumunta si Eliseo doon sa hari ng Israel. Nagalit yung hari ng Israel. Ano ka ba? Naghahanap ng away? Paano kita mapapagaling? Nalaman yun ni Eliseo. Sabi ni Eliseo sa hari, huwag ka na magalit. Papuntan mo sa akin ang kitungin na yan. Para malaman nilang may Diyos sa Israel na nagpapagaling ng anumang karamdaman. No? Do, sinabi ng hari, pumunta kayo doon sa Eliseo, yung gwapo doon sa ambil. Para i-pray over ka. De, pumunta naman yung general, kasama yung mga escort niya. Eh, ang ginawa ba naman ni Eliseo, sinabi nun sa katulong, sabihin mo sa general na yan, lumusong dong sa Pasig River. Itong ulit. Nagalit ngayon. Nagalit, sabi niya. Akala ko ba, bababayan ako ng lingkod ng Diyos niyan para i-pray over. Bakit ako niya palulusungin doon sa Pasig River na ang daming lumulutang na ginto doon? Ang dumi-duman yan. Doon lang niya sa ating bayan, sa Damascus. Malilinaw lang tubig doon. Bakit hindi niyo ko balusungin? Sabi nung katulong, Ama, sabi niya, kung ikaw kaya inutusan nung lingkod ng Diyos na gumawa ng isang malaking bagay na kagilagilalas, hindi mo gagawin. Ito naman, simple lang. Lulusong ka lang sa tubig na yan. Ay, ako dyan, sabi niya. Kita mo yan, maraming lumutang. Sabi niya, siguro sabi ng katulong, alam mo yung lumulutang na yan, iyon yan dumi ng propita. Kaya napapagaling sa'yo. Wala sa Biblia yun. Imahinasyon ko na lang yun. Bakit ayaw lumusong doon? Napakataas ang pride. Hinal nga naman eh. Nakakaya nga naman. No? Lulusong. Ang sabi ng katulong, gusto mong gumaling? Oo, pero hindi ganyan sa paraan. Hindi ka pwedeng kumontra sa kanya. Iyon ang inuutos niya. Iyon ang sundin mo. Iyon siguro ang inuutos ng Diyos niya. Iyon ang paraan. Hindi, gusto ko, bomba siya. Apatungay ko ng kamay. Ay ayaw na ni Eliseo na lulusong ka, gagaling ka. At saka, bakit ang dami? 7 pa. Hindi pwede ba yung isa na lang? At saka, bakit hindi na lang paa? Kagaya nun sa El Shaddai, paa lang. Yung taong mataas ang kalooban, mahirap pa sundin. Kaya hindi gumagaling eh. At saka yung mga mataas ang kalooban, may sakit na, sila pang galit. Pinakakain na yun, ayaw niya. Di ba? See? Maliban na ikaw ay magpakumbaba at sundin mo sinasabi na Diyos, hindi ka gagaling. Amen? So, sa gustong gumaling, sinunod yung katulong. Sige na nga. Bilangan mo ko. Losong siya. Lumabas. Baho. Tapos tinignan niya ang balat niya. O hindi naman nagbago yung balat niya. Sabi ng katulong, 7 ulit yan. Isa. Pangalawa, tingin na naman siya. Wala. Sabi niya, pang 7, may nakapatong sa ulo. Hanggang sa mawala yung kayabangan niya. Na 7 losong siya, nagulat siya. Nako, balat sibuyas. Kuminis ang kanyang balat. So, ang sabi na naman, totoong may Diyos sa Israel na nagpapagaling. Amen? Diba? Iyan. Gusto ng Diyos, pagalingin tayo. Kaya naman, ang titigas ng ulo natin.
Ito ang sinabi ng Diyos, gusto natin baguhin. Ang sabi ng Diyos, magpatawad ka muna. Ang sabi mo na, mamatay na lang ko. Hindi ko magpapatawad. Ang sabi ng Diyos, ginusto mo yan, bahala ka sa buhay mo. Gagaling ka ba? Sino gusto magaling? Magpatawad na kayo. Ang equivalent ng pagpapatawad yung paglusong sa Pasig River. Amen. A proud man can never forgive his enemies. But the moment you learn to forgive, then you have humbled yourself before the Lord. God will heal you. And finally, ano kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, Kung kayo'y pinagpala, ako ngayon ay pinagpala. Finally, kung kayo'y tagumpay, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay, finally, ang buhay ko ngayon, ang buhay ko ngayon siksik-lingling ng biyaya. amen. Kung may pasubok man ay hindi alintana. Ako'y punong-puno, Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. taas ang mga kamay, finally, Finally, ako ngayo'y malaya na. ako ngayon'y malaya na. Finally, Sumigaw ang mayaman na. ako ngayon'y mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay, yes, finally, and finally, finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, lumuntang ang mga pinagpala. ngayon ay pinagpala. Finally, Sumigaw ang mga tagumpay na. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay, yes, finally, 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 yes, finally. purihin ang Panginoon. Okay, taas ang ating mga prayer request muna bago tayo magsimula. Prayer request, handbags, wallets, passport, etc. Taas natin sa Panginoon. Kayo ba yung naniwalang pagpapalain yan? Sabihin niyo, Panginoon, bagamat ako ay madalas magkulang at patuloy na lumalabag sa inyong kautusan, ngayon, alam ko na nakalooban mong ako ay inyong pagalingin at pagyamanin. Kaya naman, sa ngalan ni Jesus, ako po ay nagpapasalamat dahil sa inyong kagandahang loob sa akin. Amen? Amen, okay. Makakaupo na kayo at magsisimula na ako. Ano, gusto niyo tapusin natin ito? O balik na lang tayo sa Martes? Ha? The fourth secret to divine healing is, sino makakahula? Sino makakahula? The fourth secret to divine healing is
Ano? Sabi sa James 5:16, 15 and following. Amen. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Therefore, confess your sins one to another and pray for each other so that you will be healed. Now, when we say confession, that means pag-amin ng mga kasalanan. No? Kasi pag sinabi natin na wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Pero sabi naman sa, I think it's found in Ephesians or first letter of John, He is faithful and just to forgive us our sins. Tapat ang Diyos. At sa sandali na tayo ay umamin sa ating mga kasalanan, patatawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Amen. Then, sabi sa 2 Kronika, Kabanatang 7, talatang 13, ito ang sabi ng Diyos. Ito ay madalas naririnig po natin sa himpilang ito sapagkat mahalaga po ito. Pero hindi natin binibigyan ng pansin. Sabi ng Diyos, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan, maaring magpadala ko ng mga balang upang salintain ang lupaing ito, maaring palaganapin ko sa bayang ko ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito ang naking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Amen? So the final step, if you want to really receive spiritual and physical and financial healing, is pagsisihan nyo yung mga kasalanan, sapagkat malalaman natin yung ating kasalanan sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sa salitang inyong naririnig, masasalamin nyo ng sarili nyo. Amen? Whether you like it or not, the word will convict you. Yung salita ng Diyos ay papaliwanagan ka. Nag-i-invite yun ng pagbabalik loob. Ibig sabihin, sabi doon sa Matthew 13, di sinsanay nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Sabi ng Panginoon. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay pagsisisi at pagtalikod sa mga maling gawa na siyang naging dahilan ng ating pagkakasala at ng ating pagkakaroon ng sari-saring karamdaman at problema sa buhay. Pagtalikod, for example, sinabi ko na sa inyo na maraming pagkain na hindi makabubuti sa katawan. Sinabi na ng doktor, nang magpatingin ka, huwag mo na itong kakainin. Huwag mo na itong iinumin. Pero anong ginagawa mo? Iyon pa rin. Pag nakita mo, takam. Tikim, kunyari, no? Pero takam yun. Ano, gagaling? Hindi. Iyan ang problema natin. Gusto natin ang Diyos ang sumunod sa atin. Hindi pwede yun. Kailangan tayo ang sumunod sa Kanya para yung pangako niyang kagalingan, pangako niyang gantimpalang mahabang buhay, pangako niyang kaligtasan, pangako niyang kayamanang hinupirhirapan darating sa iyo. Amen ba? Magkatotoo. Kanina may narinig ko, namumroblema.
Pinagagalitan daw siya nung bata siya tumatanggap ng $900 na hindi niya pinaghirapan. Kayamanan niya pinaghirapan. Hindi mo problema yun. In other words, binibigyan kanya sapagkat may kang bagay na ginawa na kinalugdan nung nagbibigay sa iyo. Amen? Not knowing that we have done some great things for someone, alam ng Diyos, tatando sa Biblia, lahat ng ating ginagawa, maliit man o malaki, may gantimpala ang Diyos. Ginawa natin sa ating kapwa. Amen ba? Kagaya ng ginagawa niyong pagpaparito, kahit matraffic, kahit nagagastusan, ba't kayo nagagastusan? May panggastos. Diba? Sasabihin nila, wala akong pamasahe, ba't ka nakarating? Naglakad ka ba? O ba't ka nagkaroon pamasahe? Binigyan ka ng Diyos. Amen ba? Okay? Kaya, para sa Diyos, huwag ka problema. Ang ebanghelyo ka narinig ko nila, inutusan niyo mga yung alagad. Huwag ka magdadala ng supot. Huwag ka magdadala ng wallet. Huwag ka magdadala ng kubutan. Paano itong pagkain ko? Walang baon. Sapagkat sabi ng Diyos, yung pupuntahan mong mapapakain sa iyo, pagpapalain ko. Amen? Kahit isang basong tubig na malamig lang. Ay hindi, litsong pang pinakain mo. At may pabaong ka pa. Pag-uwi, kaya kayo mayaman eh. Amen? Pero, di ko makalimutan yung kwento ng para sa isang disciple. Siya nag-anniversary. Naghanda siyempre yung coordinator. Bumili ng mga sariwang bangus ng malaki. Inihaw doon sa mga disciple. Sabi nung anak, Mami, gusto kong kumain ng bangus. Sabi niya, anak, maghintay tayo sa matitira ng disciple. Bantayan mo niya. Binantayan ng bata. Naku, nasarapan yung mga disciple. Tapos naubos yung kalahati, binaliktad. Ang sabi ng bata, nanay, binaliktad na yung bangus. Mamaya-maya, buto, tinik na lang naiwan. Nanay, tinik na lang naiwan. Sabi niya, sanak, huwag kang mareklamo, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen ba? O nakinig ba kayo? Inunawaan niyo ba? Kilala niya ang Diyos. Gusto niyang pagalingin kayo. Alam niyo nang gagawin niyo? Tayo na kayo. Tayo na kayo. And find your partner. Find your partner. Sabi mo sa partner mo, nakinig ka ba talaga? Okay. 1+1. Pangalawa, ito ang tatanungin mo, ano naman nakuha mo sa pakikinig? Okay, 1+1. 3+3. Okay, sasabihin mo sa huli kung anong nakuha mo sa pakikinig. Ano ang nakuha mo sa pakikinig? Kagalingan at kayamanan. Kagalingan at kayamanan hindi pinaghirapan. Ulitin nyo nga. Okay, 1+1. 3+3. Ano nakuha mo sa pakikinig mo? Okay, 7+7. Taas ang kamay. Ito ang sisigan nyo. Pagtapos ko sa inyo, sabihin nyo, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Magaling na. Magaling na. Mayaman pa. Mayaman pa. Are you ready? Salamat sa Diyos. Magaling na. Mayaman pa. God bless you. Hallelujah. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kagalingan. Ang salita Nagbibigay kalakasan. Ikaw at ako ay makinig sa salita ng Diyos upang tayo'y magpanalangin. Ang salita ng Diyos. Ang salita Ibigay ng pag-asa. ang salita ng Ibigay ng sigla. bigay sigla. Ikaw at Ikaw at ako. ako ay makinig ng salita ng Diyos upang tayo'y magpanalangin. Ang salita